4 months ago po, nabili po natin yung ating mga manok po na nandito ngayon. Nabili po natin sa edad po na month old. At sa halagang 10,000, nasa almost 90 yung ating nabili po ng mga sisiyo. So ganun po yung ating naging kapital sa ating mga alaga po ngayon na nasa 5 to 6 months na, o RTL stage na po talaga ito. At hindi din po biro yung gastos po natin kasi nga kada buwan gumagastos po tayo ng nasa 5 to 7,000 sa kanilang pagkain. So malaki-laki din po yun. Sa loob po ng 4 months, gumastos po tayo ng nasa 20,000 to 20,000 yung kabuuan na nagastos. So kahit ilagay na lang po natin nasa 25,000 plus capital po nasa 10,000. Yung ating capital na nagastos dito ay nasa 35,000 na po. So nasa more than 50 yung ating alaga, at nakakabenta naman po tayo dito ng konti, nasa almost siguro 5,000, at yung iba nangamatay, yung iba kinatay natin. O kahit pa paano, kung makikita natin itong stocks natin dito ngayon, ay masasabi po talaga natin na quality naman po. Hindi rin po sayang ang pag-alaga po natin kasi nga malulusog at talagang pwede nang i-breed. Kulang nga lang nito ay mga tandang talaga nakakasta. So yan yung kagandahan sa ating mga manok. Bago tayong lumipat ay pwede na natin i-breeding sila doon. Wala na tayong magiging problema po sa pangitlog. Kahit bigyan na nga natin yung ating mga alaga ngayon po ng layer feeds, ay talagang mangitlog na po ito. Wala ka nang problemahin. Pwede ka nang kumita sa pagbibenta po ng table eggs. Yan yung kagandahan po sa ating mga alaga ngayon na cross heritage. May mga Hubbard ay talagang good naman po sila. Maganda sila mangitlog. Hindi ka na mamumblema sa ulam kada aga. Yan yung kagandahan sa ating mga alaga. At the same time, vaccinated naman po ito. Malulusog po. Yun nga, nung nakaraan, nabanggit ko po dati nung binili po natin, nalipat na natin sila dito na ibebenta po natin kung may bibili. Yun nga lang, konti lang yung nabenta po natin, may mga namatay. So ngayon, RTL, kung may bibili din naman po, ay ibebenta din naman po natin. O ganun lang yung ating diskarte sa pag-aalaga. Kung walang bibili, walang problema, at kung may bibili, wala rin po problema. Pero kung ibebenta po natin ito ng per kilo lahat, lugi ka talaga. Since pang materials po yung ating mga alaga ngayon na sa ating manugang mga katambayan, pwede po natin ito ibenta ng 1,000 per head kung may bibili. Kung ibebenta po natin ito lahat, nasa 55 siguro, ilagay na lang po natin, ay makakabenta po tayo ng nasa 55,000. So kahit papano, kung sakaling mabenta natin lahat sa 35,000 natin na kapital, ay kikita ka rin po kahit papano po ng nasa 20,000, o sa loob po ng 4 na buwan, may tig 5,000 ka po nakita kung itotal mo lahat po yung mga gastos nyo po. Kaya ganun din po ang gastos po natin sa ating naging kapital na malaki-laki rin po kasi nga hindi po natin tinitipid. Nagbibigay din po tayo ng antibacterial. At the same time, kung nagbibigay tayo, nagpapakain po tayo ng tahop, hinaluan po natin ng King's Beta Plus para kahit papano yung kulang nutrients na nakukuha nila sa tahop ay madagdagan gamit po yung ating King's Beta Plus na mayaman sa protina, calcium, electrolytes at saka minerals na kailangan ng ating mga alaga. Kung tutusin, lugi pa talaga tayo sa ating mga manok po ngayon na nabili. Pero kung makikita nyo po yung lusog nila, yung tindig na pang materialis, talagang hindi ka po lugi. At since gagamitin man natin, ay tinuturing na lang po natin itong investment po para sa mga ipuproduce po natin ng mga sisiyo na pangkarne. Kasi nga ang ating purpose naman po sa pagtipat po natin doon sa probinsya ay yung mag-produce po ng maraming karne po na pangbenta. Lalo na po yung ating area doon sa Glan ay nasa palengke. So malaki po yung tsansa na dadami yung ating customer. Magdi-display po tayo doon. Kahit araw-araw po tayong mag-display, ay wala tayong magiging problema. Hindi tayo masisiruan basta pangkarne yung pag-usapan. At kahit hindi na tayo pumunta po ng Jensan City para mag-supply, malaki naman po yung population ng Glan Sarangani province po. So malaki din yung tsansa na hindi magtatagal yung ating mga pangkarne. May target po tayo doon na ibibenta 100 heads monthly yung ating ipuproduce para kahit papano ay tuloy-tuloy yung ating kita. At babasihan din po natin kung sakaling maubos lahat yung ating benta po na 100 heads sa isang buwan, kukulangin, ay maaari po tayong magdagdag na ipuproduce na pangkarne. Ganun po yung ating babasihan. Kung konti lang, nasa 50 heads, ay pwede rin po tayong magbawas. So ganun po ang pagpuproduce ng karne ay nagdidepende po din sa demand po.
So eksperimento muna, magkaroon muna tayo ng experience bago tayo magparami o bago tayo paramihin yung ating mga alaga. Tingnan muna natin yung market. Kung sakaling malakas ay wala tayong pupublimahin kasi nga madami naman po yung ating mga alagang manok doon. Nasa 50 heads po yung inahin natin. Kahit mag-supply po tayo ng 500 heads sa isang buwan, kayang-kaya po natin po yan kasi yung ating mga alaga ay mga cross heritage. Palaging umiitlog po yan. May incubator po tayo. So, kayang-kaya po talaga natin na kahit mag-produce tayo ng ganun karami. Ang presyo naman po ng pangkarne doon sa aming probinsya sa Glan, Sarangani Province at saka sa city po dito sa Jensan ay same lang po, nasa 250 per kilo yung live. So, walang pinagkaiba yung presyohan. Kung sakaling may pagsusupplyan tayo ng marami po dito sa Jensan, maaari po tayo magparami po ng pangkarne na ay di-deliver po dito. Kung wala ay doon lang tayo sa Glan, wala tayong magiging problema doon kasi yung presyo na ibibigay po natin sa mga customer ay same din po sa presyo po ng ating yung doon sa loob ng palengke. Dito tayo magmumura para hindi din po tayo magkaroon ng kalaban doon sa loob ng palengke na babagsak tayo ng presyo kasi gusto natin maibenta agad. Kung ano po yung presyo sa palengke, yun yung susundin po natin para same yung ating kikitain. At ang maganda kung tayo po mismo yung magpuproduce ay mas maaari pa po lumaki yung ating kikitain kasi atin wala din naman po problema po sa pagbabay and sell. Wala kang problemahin, hindi ka na mag-alaga, bibili ka lang at saka ibibenta mo. Pwede rin po yan natin gawin kung sakaling kukulang yung supply natin. Ayan po yung ginagawa ko po dati. So may experience po tayo sa buy and sell. Patong ka lang po ng nasa 30 to 40 pesos kada kilo ay maaari ka rin po kumita ng malaki kung sakaling mabenta o mabilis yung bentahan po natin doon. Kung nabanggit ko po dati na yung ating mga cross heritage po ng mga babae ay paparisan po natin ng mga huluwano, mga pawakan o di kaya darag o kung ano mang native chicken na available po na rooster sa ating binsya, yun yung ipaparis po natin. Yung mga habard naman po natin na mga tandang ay maaari po yan parisan po natin po ng mga babae po ng mga Bisaya. Yung mga hulo din po, pwede rin po natin iparis yung mga darag ng mga babae. I-separate lang po natin sila sa isang kulungan para sa ganun ay yung ating ma-produce din po ay upgraded native chicken din po ang kakalabasan. Ang kagandahan sa upgraded native chicken ay manalaki at yung lasa ay sining din po. At ang kagandahan yung stensya po ng ating ma-produce ay hindi rin po kasi hina ng pure heritage. Ganon ang magiging resulta sa pag-cross po. Yan lang po yung maganapan ngayong araw mga katambayan at sa mga nanood po pala na ating mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel at kung kayo na po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Bobby Villano from General Santos City, Armando Angusto from Las Piñas, Metro Manila, Ate Malo Hilario Farming Adventure TV from Altabas, Aklan, Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo at sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.